Bawal yan. Di ba kapag nagsa-psychedelic yung parang pinakaunang makikita mo or mapapansin mo kapag nandyan na makikita mo yung flow ng mga dahon, nga parang makikita mo yung ganun yung mararamdaman mo. Nagsisimula mo. So yun nga brother, nagsimula lang naman ang lahat ng ito nung kumain ako ng hotcake na infused ng marijuana. Nung may kumpara ko yung amats ng pagiging sabog, yung pakiramdam ng pagiging sabog, sa pakiramdam ng pagiging lasing, naisip ko, kung pwede yung alak, dapat mas pwede ang marijuana. Tapos nabalian ako ng buto. Ito, nabali. So 3 linggong nakasemento yan bro. Nung natanggal yung semento, sabi kailangan i-therapy para hindi makomang. So yung 2 buwan na therapy, yung kailangan mong banatin ng ganyan, banatin ng ganyan. Natapos ng 2 linggo sa tulong ng marijuana. So totoo nga, gamot nga ang marijuana. O, binoto ko si Duterte kasi sabi niya, I will not deprive the Filipinos of the benefits of medical marijuana. Pabor si incoming President Rodrigo Duterte at ang Department of Health sa pagsasaligal ng medical marijuana. There are medicines right now being developed or already in the market that contains marijuana as a component but used for medical purposes. Pagkaupo niya, war on drugs. Kasama ang marijuana. Arestado ang isang lalaking patago umanong nagbibenta ng marijuana sa eskwelahan. Nakatakdang i-inquest ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos mahulihan ng marijuana sa Pampanga. Kumpiskado ang mahigit 45 million pesos na halaga ng marijuana sa Kibungan, Benguet nitong Biyernes. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. You cannot deprive any person, not because he's the president, to crack jokes. As he said, he does it because
Usually events are boring. So he gives some jokes to make us laugh. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it, and I do not intend to legalize it. So sabi ng aking guro, dapat lumalabas na tayo eh. So doon na rin tayo nagsimulang mga lampag sa kalsada. And the rest is history. Sabi nga nila. Anti-government ba yung mga yan? Anti-government? Sabi, hindi po. Ang gusto na po natin, kapayapaan. Walang leader dito. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat tayo pantay-pantay. Yung pinupunto lang naman po natin dito, malaman natin yung katotohanan. At magtanong, bakit sa ibang bansa ito legal? Dito, hindi. Sa ibang bansa, gamot. Dito, hindi. Sa ibang bansa, pwede. Dito, hindi. Huwag katakutan! Naniniwala ako, talagang magkakaiba tayo ng appreciation sa marijuana. Merong gusto ay medicinal yung kanilang focus, merong yung iba naman ay spiritual, meron yung iba ay cultural, meron lang iba ay industrial, meron ang iba ay purely recreational. Ako love sa akin ang marijuana. Pagpanahon na ata, pagpanahon ng bumunga ng puno, mamumunga na siya. Panahon nila talaga. Baka ito na yung panahon natin. Panahon na! Buhay! So nagsimula ang lahat out of curiosity back in my early 20s kasi I've never encountered a plant as controversial as marijuana. And then when I became a mom, naisip ko lang if there's anything moms related and marijuana related, and then I found this group called Moms for Marijuana International. Ito rin yung time na naglabas yung CNN ng documentary. Ito yung documentary na ginawa ni Dr. Sanjay Gupta. Nag-feature siya ng story ng isang bata. Ang pangalan niya ay si Charlotte Fiji. Meron siyang sakit na seizure disorder. Eventually, na-realize ng mga conservative niyang magulang na gamot pala yung marijuana through the form of oil. So, yung story niya, naging hope din ng mga magulang in the Philippines na makagamit din ng cannabis because of that condition. May anak pala ako, may epilepsy. Na nag-start as 3-month-old, tapos mga 1 year or 2 years before namin nalaman na epilepsy. Yun, doon ko nalaman na ang daming gamot. Karamihan na anti-epileptic drug niya is iba-iba yung nagiging side effect. Na-curious ako na siguro may iba pang mga gamot na pwedeng ipalit. Doon ako nag-research sa mga herbal. Binabasa ako na marijuana. Sabi ko, uy, dito mabilis lang itong tumubo. Sabi ko gano'n. So doon ako nag-research sa FB. Doon ko na-meet yung mga mother, mga parent na may same na pinagdadaanan ko. Nagpunta na kami ng DOH hanggang sa may nag-file na pala ng bill. Nakatongtong ako ng Congress. Pero ang nakaka-disappoint, yung batas na
Ilang beses na kaming nagfo-file, nakikita niyo yung mga mukha namin, yung mga pasyente namin, nanghihingi kami ng tulong. Bigyan niyo kami ng source ng ganito kasi nahihirapan kami. Financially, hindi rin namin kaya. Kailangan po namin ng isa pang gamot na ang alam namin is less ang magiging side effect or walang side effect. Yun po yung pinaglalaban namin. Siguro eto na lang yung magiging ko sa ibang nanay na hindi nakakapagsalita. Kasi naiintindihan ko yung pinagdadaanan nila. Kasi nanay ako. Napakahirap bilang ina na ang anak mo ganun na nangyayari. Parang inaantay mo na lang na mamatay. Nanawa na kami ng paulit-ulit na nagpo-file ng bill. Ang dami nang namatay na pasyente. Ang dami nang umiiyak na magulang, na mga nanay. Oh my God, na one click lang na sinabi lang na, bakit di nga tayo gumawa ng batas? Ba't di nga tayo gumawa ng batas? Ba't di nga tayo gumawa ng batas? Mataas yung tingin ko sa mga naunang lumabas, sa mga naunang nagmarcha, kasi ang tapang ang lakas ng loob na sa ilalim ng madugong drug war, may mga lumalabas na mga tao, may lumalabas na mga grupo. Tinayo ko yung CanaLegal, no, yung Philippine Cannabis Legal Resource Center. So, ang pinattern ko siya sa normal, sa Amerika, na merong mga marijuana lawyers na nandun. And sa Pilipinas, wala talaga. Siguro general emotions or thoughts ng marami ay yung matinding frustration. Taon na silang naglalobby, pupunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, hindi pa rin binibigay yung access sa kanya bilang isang gamot. At noong patuloy na konsultasyon sa iba't ibang grupo, maraming mga nagsasuggest na try natin party list, itong party list system. Sinubukan nating i-provide ang lahat ng requisitos na hinihingi ng batas. But unfortunately, despite providing all the requirements, hindi nila nakita na isang lehitimong sektor yung medical cannabis community, no? Hindi tayo pinayagan sa ngayon. Yun yung tanong ng marami. Ano pa yung pwede nating gawin moving forward? Ano yung kaya kong iambag para sa susunod ay payagan na tayo? Kamusta mga brad? Ilang araw na lang at aanin na tayo. Kaya nag-field trip muna tayo dito sa Mendocino, California, sa farm ng ating idol na si Todd. Si Aming Chonky. Si Mami Chonky na. Si Mami Chonky na ngayon. Mami Chonky! Yes, sir. Yes. Cannabis plant o ang marijuana ay isang halaman na napakaraming gamit. Pwede itong gamitin pang-komersyal na katulad ng papel, lubid at tela. Kapag kinain, maaari kang makaramdam ng kaginawahan. Mawawala ang iyong pagkabalisa o anxiety at stress. At ikaw ay makakapag-relax. Ang marijuana ay tunay na maraming kagamitan at benepisyal sa ating lipunan. I had like weed in the house, but more natural. Yep, like I know a lot of people in the Philippines. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Ganito kasi nangyari yan. Magkikwento na lang tayo. Natuklasan natin yung mga iba't ibang gamit ng marijuana. Hindi lang pala siya limitado sa medical o recreational na aspeto. Natuklasan natin na mas napakarami niya pa palang gamit. Katunayan, nandito tayo para ipakita kung paano nakakakuha ng hibla sa tangkay ng marijuana. Marijuana, cannabis, o hemp. Pare-parehas lang yan. Wala silang pinagkaiba. Teaching materials. So, meron tayong tangkay dito. Ang ginagawa pala sa kanya, ang fibers pala na tinatawag na hemp fibers, diba? Galing siya sa cannabis. So, itong mga tangkay na to galing siya sa cannabis, sa marijuana. Tangkay ng marijuana. Babalatan lang natin yung tangkay ng marijuana. Makakuha tayo ng, ito medyo raw pa to kasi mga parang 1 to 3 days lang to nakababad sa tubig. So, ito yung raw form ng fibers. Tapos pag mas matagal pa natin siya binabad sa tubig, parang mas pino yung makukuha natin na fiber. So, kung makikita mo siya ng personal, parang nangingintab-ngintab. Parang seda, silk. Golden silk.
So, ito yung ginawa natin kanina, kalasin natin, makikita natin. So, fibers lang siya. Itong fibers na pinapakita natin sa inyo to ngayon, ito yan. Nakagawa tayong tali. So, pwede rin siya gawin sa mas marami pang bagay. Tulad nito, yung mga tela ng tela ng mga kung ano-anong kagamitan. Tela, papel. So, yung marijuana, yung cannabis na yan, yung hemp, hindi lang siya purely for medicine. Mas marami pa siyang uses. Sinasabi nga na meron siyang kulang-kulang 50,000 uses yung buong halaman ng weed. Meron tayong dito, sample ng seeds. So, seeds siya ng weed, seeds ng marijuana, seeds ng cannabis, seeds ng hemp. Isa lang siya. So, itong seeds na to, ayon dito sa sulatin na to, meron siyang calcium, magnesium, potassium, iron, manganese, zinc, phosphorus. At mga vitamins gaya ng vitamin A, B1, B2, B3, B6, vitamin D, vitamin E, vitamin B17. So, sobrang masustansya ang pagkain ng tao. Itong seeds na to, kapag nilagay natin to sa machine at piniga natin yung mga oil niya, sinasabi na halos ganun din, mga 30+% niya ay oil. Pipigayin mo lang siya, makukuha mo na yung oil niya. So, kunwari, magkaroon tayo ng sobrang madaming malawak na taniman ng mga hemp, ng cannabis. Marami. I-cultivate natin siya for seeds purposes. So, masusolusyonan natin yung pagkain ng tao, pagkain ng hayop, mataas na quality ng pagkain. Mareresolbahan din natin yung energy, tsaka oil. Oil na pangangailangan ng mga tao, panglagay nila sa sasakyan nila, sa panggasolina, ganyan. 30+% ng seeds ay oil. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang maghukay ng petrolyo sa ilalim. Itatanim na lang natin yung mga langis na kailangan natin dito sa lupa. Kung gugustuhin natin. So, galing sa hibla, mga hibla galing sa marijuana, sa hemp, sa cannabis. Gumawa tayo ng papel. Tapos nung gumawa tayo ng papel, sinulatan natin. Ito yung nakasulat. Ito yung mensahe na punot dulo kaya ako tumayo. Ang pagtatanim ng cannabis, hemp o marijuana ay pagrespeto sa ating pinagmulan at ito ay karapatan ng bawat mamamayan. Hayaan lamang pagyabungin sa kalupaan ng malaya, walang takot, walang humpay, habang buhay, mabuhay ang revolusyon. Ano nga ba ang kailangan magbago para maging malaya ang cannabis sa Pilipinas? Kailangan natin ng bagong mga leader, kailangan ng bagong administrasyon na titingin sa issue ng cannabis bilang isang issue ng karapatang pantao at social justice. Para sa akin, para sa isang magulang na katulad ko, kailangan magbago yung stigma. Manggaling mismo muna sa pamilya. Siya muna yung mag-e-educate para ma-educate yung mga kaibigan, kapamilya, lahat ng nakapaligid sa'yo. Yun ang dapat na magbago. Ano nga bang kailangan magbago para maging malaya ang cannabis sa Pilipinas? Ang kailangan magbago para maging malaya ang cannabis sa Pilipinas ay ang pagtingin ng tao dito. The more natin siyang pinag-uusapan, like katulad ng ginagawa natin ngayon, the more natin siyang pinapakita na walang masama sa paggamit nito. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. At yan yung role nating mga advocates to keep the conversation going. Ano nga bang kailangang magbago para maging malaya ang cannabis sa Pilipinas? Wala naman talagang kailangang magbago. Kailangan lang nating magbalik loob sa ating kalikasan. Kadalasan po kasi ang ginagawa natin, gusto nating magbago ang ibang tao. Dapat magbago ang gobyerno, dapat magbago ang simbahan, dapat magbago ang ibang tao, iba, labas.
Pero kung nais talaga natin ang pagbabago, mahalagang mahalaga, bumalik tayo sa ating kalooban. Dahil yung sarili lang natin, kaya natin baguhin at maintindihan. Ito. Balik sa loob, balik sa puso, balik. Itong lockdown na to, yun yung binibigay sa ating tsansa. Yun yung tsansa na to. Para i-revisit natin yung mga values natin. Dahil hindi na po tayo babalik sa normal, mga kaibigan. Wala nang normal na babalikan. Wala. Pagkatapos ng lockdown na to, hindi ko alam kung kailan. Dalawa lang yung pupuntahan natin. Lalo pa tayong dadawus-dus pupunta sa sobrang hikahos, sobrang hirap. O pagkatapos ng lockdown na to, sama-sama tayo, walang makakapigil. Malakas na puwersa na ang mensahe. Tara, magtulungan tayo. Magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Lagi na tayo nag-aaway, lagi na tayo nag-aagulo. Bakit hindi naman natin subukan, men? Kapayapaan naman, men. Maging magkaibigan. Kaibigan naman.